Hello, good morning guys. Andito tayo ngayon sa sa Hanabang Soul dito sa main. Kasi naayos ko yung sa ATM ko. Online banking. Nag-update kasi. Kaya hindi ako makapagpadala ng pera sa Pinas. At nagkakape tayo at malamig na ngayon, medyo malamig-lamig na. Ito po na coffee tsaka cake na maliit habang naghihintay tayo dun sa number na medyo matagal-tagal pa yung number kasi abutin pa tayo dito ng mga alauna, alas 2 ganyan. Ang daming tao. Marami kasing tao sa Starbucks kaya dito ako pumasok sa ito. Ito. Anong pangalan to? Hindi naman Paris Bucket. A2 some coffee pala dito. A2 some coffee. Ayan. Medyo konti tao dito. Hindi tulad sa Starbucks. Dami. Kayang tao. Ayan. Sa ngayon ay medyo mahina yung kumpanya namin. Tulad ko. Almost 1 week na kayong pasok. Bakasyon. Walang mga OT. 주문하신 메뉴가 나왔습니다. Yung may ibang kumpanya nagbabawas ng tao. Yung iba naman ang binabawas na overtime, walang overtime. Humina ngayon ang ekonomiya ng Korea. Pag medyo magulang ka sa trabaho 100% masisibak ka. Sa amin 3 Koreanong tinanggal kasi panay break ang alam, hindi trabaho. Panay kape, panay sigarilyo.
Kaya binawas sila. 주문하신 메뉴가 나왔습니다. 217번 고객님, 주문하신 메뉴가 나왔습니다. Okay din lang sa amin. Kasi kahit pa paano, may gawa. Kahit na walang OT, at least may kita pa rin. Hindi katulad sa ibang kumpanya. Sa ibang kumpanya, ang tinatanggal nila foreigner. Kasi hindi mo maiwasan na yung mga ibang foreigner ay magulang, lalo ng pagbigal o complain. Yung iba naman mapili sa trabaho. Factory worker ang pinasukan niya, akala ate sa opisina ang trabaho. Kaya nakatatanggal sila. Mahirap naman umuwi sa Pilipinas. Kasi pag umuwi ka dun nga maghanap ka ng trabaho, hahanapan ka ng experience, tapos may age limit pa. Hindi katulad dito sa Korea, hanggat kaya mo magtrabaho, kukunin ka nila. Kaya dito sa Korea, medyo okay rin ang pasahod. Kaya tiyaga-tiyaga lang siya dito. Marami na akong mga kabatch na nagsiuwian sa Pilipinas. Pinimessage ako kung pwede silang bumalik sa kumpanya. Akala nila gaganong-ganon lang. Hindi sila nag-isip ng 1,000 beses. Nakapag-ipon sila ng konti. Akala may habang buhay ng pera nila nun. Hindi nila inisip yung makamahal lahat ng bilihin. Tapos pag may edad ka na, nangaka ka na sa Pilipinas, hirap nang malap ng trabaho. Okay lang sana kung may nagpundar ng mga pagkakakitaan. Pero kahit na may naipundar ka ng pagkakakitaan, kung hindi naman malaki-laki ang pondo mo, tagilid pa rin. Kaya yung mga kilala kong iba, binibigyan ko sila ng, pinapaalalahanan ko sila na mag-isip muna sila ng 1,000 beses, hindi 100 beses bago sila umuwi sa Pilipinas. Kasi pag nakauwi ka na doon, mahirap na bumalik dito, lalo na pag illegal ka. Siguro sa akin, taga-taga muna, tiis-tiis para makapag tapos pa sa pag-aaral yung mga anak ko, para makapag
pundar ng mga gamit bahay. Hanggat kaya pa sigurong magtrabaho kung gusto pa ng amo. Dito muna ako. Kasi pag uuwi ka sa Pilipinas, hindi magtatagal buhay mo. Katulad ng mga kilala ko. Nag-uwi yan sa Pilipinas, pagkaraan ng 2 buwan, 3 buwan, patay. Kasi nasanay ang katawan nila sa klima dito at saka yung sa trabaho. Tapos pagdating sa Pilipinas, inom, kain, tulog, ayun, high blood, patay. Hindi tumagal ang buhay. Saka yung klima sa Pilipinas napakainit, mahirap mag-adjust. Dati nung umuwi ako sa Pilipinas, nagbabakasyon, wala akong bakasyon na hindi ako nagkasakit. Kasi yung katawan ko medyo nasanay na sa klima dito sa Korea. Tsaka sa atin masyadong mainit. 510번 고객님, 주문하신 메뉴가 나왔습니다. Kaya sa tingin ko yung mga ibang kilala ko na napuwian tsaka mga nahuli, isa na rin yun yung ang katawan nila ay medyo hindi pa ganong nakapag-adjust sa klima sa atin sa Pilipinas. So saka dito sa Korea, yung dating sinasabi nila na triple D, ngayon ay naging 4D na. Hindi naman lahat ng kumpanya ganun. Kasi yung triple D, difficult, dangerous, dirty, ayun naging 4D, difficult, dangerous, dirty, minsan delay of salary. Lalo pag wala ka ng papel, may mga among ganun. Pag nakikipag-usap sa'yo, ang babait, pero pagdating sa pera na, napakahirap kausap. Ang dami nilang alibay. Pag foreigner ka pa naman tapos illegal ka na, halos lahat ng trabaho ikaw ang gagawa. Samantalang yung mga kalahi nila, mga Korean bag, mahilig sa pagkape, kwentuhan, sigarilyo, pagtratrabaho ng 30 minutes, break time ng 15 minutes, panay ganun. Samantalang ikaw, pag nag-break time ka, sisitahin ka pa. Sabihin sa yung pali-pali. Kaya kung hindi ka matyaga at kung hindi mo iniisip ang pamilya mo sa Pilipinas, walang mangyayari sa buhay mo pag kayo uwi. Marami naman dito na Pilipinong one day millionaire. Pag hawak ng sweldo nila, diretso sa casino. Okay lang naman kung libang-libang lang.
ginawang B. Mahirap. Nababaon sa utang. Utang sa Pilipinas, utang sa Korea. Kaya yung iba nagpapakamatay kasi hindi nila mabayaran utang na dito, papahuli sila sa pulis. Maraming nangyayaring ganyan. Yung iba naman abuso sa katawan, araw ng sweldo parang mauubusan na ng mga alak. Kaya nauwi sila sa Pilipinas na nasa kahon. Kaya kung hindi mo babaguhin ang style mo dito hindi ka magtatagal sa Korea. Yun lang ang masasabi ko sa mga experience ko dito sa Korea. Yung mga taong nakasalamuha ko, mga kaibigan ko, tapos yung ibang tao na nakilala lang, ganun ang mga style niya. Kaya kung minsan uuwi sila sa Pilipinas na luhaan, sa Pilipinas naman akala nila kung ikaw ay nasa abroad, akala nila ATM machine ka na. Hindi na iniisip na mahirap din ang buhay dito sa Korea. Kaya ang ginagawa ko ay parang palipas oras ko ay nag-vlog ng gumagawa ng content kahit pa paano. Babagkasakali lang. Hanggat may buhay, may pag-asa. So, hanggang dito na lang mga friend. Huwag sanang kalimutan na mag-subscribe at saka like, share dito sa aking munting YouTube channel para medyo makilala rin yung ating channel. Okay po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking munting YouTube channel at sana'y palagi kayong mag-iingat. Thank you.